are here now in Kansas, guys. We're driving in Kansas now. Dami na dito. Tingnan nyo naman, oh. Grabe ng traffic dito, guys. Kasi nasa Kansas na tayo. Tapos, busy talaga ang road na to. Itong 435. Dito ako nag-work sa area na to. Sa isang hospital dito. Kaso malayo sa bahay ko. Kaya doon ako sa kabilang branch ng work ko. Share staffing ako eh. Pwede ako mag-work dito. Pwede rin ako mag-work doon sa kabilang hospital. Basta under HCA. Under HCA. Nandito yung hospital sa left side dito sa hindi nyo lang makita. Anyway, ito na yung Kansas, guys. Ganito yung Insura sa Kansas. Maraming mga establishment dito. Saka medyo mahal yung tax nila dito, guys, kaysa Missouri. Maganda ang Kansas kasi maraming mga establishment, yung mga job. Kung gusto mo maghanap ng trabaho, marami dito sa Kansas area. We are here at 435. Excuse me. 435 West. Dito maraming mga hotel dito. Mga restaurants. Kaya ito yung dinadaanan ko talaga noon nung dito ako sa Kansas area na nakatira. Ayaw ng partner ko dito sa Kansas dahil yun nga matraffic talaga dito. Pero kung i-compare mo to sa ibang state, actually Kansas is not too bad. Halimbawa sa California, i-compare mo sa Texas, here is not bad actually. Ang mga friends ko 80% halos nandito sa Kansas kasi nga dito ako dati nakatira. Pero ngayon nasa na kami, nasa Independence, Missouri. Mapapansin nyo, walang masyadong mga puno na dito kasi nagiging na nga, puro na building. Meron pa rin mangilan-ilang mga puno dito. Maganda ang Kansas actually. Mag-raise ng family, Kansas is one of the good place to raise your children kasi maganda dito mga school, saka dito maganda dito ng family, mag-start ng family kasi mga tao dito very family oriented, saka hindi siya masyadong mahal dito manirahan compare sa ibang mga states. Tayo guys kasi mag-turn right tayo soon. Meron ding HCE hospital dito. Tour tayo dito. At least dito malalaman mo yung mga sign kasi mga sign nila dito talagang pag hindi mo basahin maligaw ka pero
hindi mo naman ma-miss kasi ang lalaki kaya ng mga sign dito sa mga road. Dito tayo sa 83. Ang daming sasakyan. What the heck? 83 tayo. Kaya kailangan maging alerto ka dito kasi medyo daming sasakyan. Ewan ko ba't ang daming sasakyan eh? Sabado. Sabado ngayon. Daan na naman tayo ng parang super highway to sa taas. Pero ito nga, bihira lang. Layo ng drive ko guys. Ganito ako gumala dito sa dito pag off ko. Basta pag off ko lang, wala akong pasok ng weekend. Ito yung libangan ko, gala sa mga kaibigan ko, mag-party. Alam mo na, yun lang ang doon lang tayo makakatikim ng food na hindi natin natitikman lagi sa araw-araw na buhay. Kasi nga wala rin akong time magluto masyado dahil pagod na. Kaya maki-party na lang tayo guys. Maki-party. Tapos syempre di mawawala yan take home. Yan normal naman yan dito sa amin. Itong nag-invite sa akin, matagal ko nang kakilala. Kahit malayo ako, inimbitahan pa rin ako. Although pag inimbitahan ko sila, di pupunta sa party ko, okay lang. Yung nanay niya guys, dati nag-work siya sa ano daw, Chowking ata yun, o Red Ribbon. Basta ang sarap niya gumawa ng ano, fresh lumpia kasi yun ang ginagawa niya daw nung nagtatrabaho pa siya doon sa Pilipinas. Nung bata-bata pa siya. Papunta na tayo ng I-35 South. This is I-35 pala guys. I-35 South. I means interstate. South. Malapit-lapit na tayo. It takes 30 minutes kasi ang layo nila sa bahay namin. Dito pa rin yung Walmart oh.